naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Pati po si Miriam Defensor Santiago na kilala natin na parehas mataling senador at matagal na po namayapa. Ginagamit ng mga pro Marcos vloggers. At saka, alam niyo po, halatang halata kayo. Halatang halata kayong bayaran. Ang binabanatan po nila ngayon si Libiste. Pareho. Ang banat nila, kukunin nila yung video ni Miriam Defensor. Tapos ipaparinig, okay, tamo, tatanga-tanga ka. Libiste, gaganunin nila, no? Hindi mo alam. Pinaliwanag ni Miriam Defensor kung ano yung MOE na yan. Ngayon, hindi mo pa maipaliwanag. O hindi mo maintindihan. Parang ganun po yung pero yung mismong tira, actually tinira po ni Miriam Defensor na nasa isang topic na natin na nakaraan yan eh. Tinira po ni Miriam Defensor pong MOE nila sa Kongreso. Taliwas po sa gustong palabasin nito na pinaliwanag niya. Natalakay na natin yan. Pinarinig ko sa inyo yung paliwanag ni Miriam Defensor. Actually, binabanatan niya yung mga magnanakaw ng mga senador. Hindi makaintindi. Pero kukumpletoy natin mamaya yan. Okay, isa pa po sa pag-uusapan natin, nalungkot po dahil lumalabas po na yung pinagmamalaki ni BBM na nakapokus siya sa pagtatayo ng mga railways. Binawasan na naman pala. Nabawasan na naman po dito sa 2026 budget yung mga foreign assisted, no? Ano po yung mga foreign assisted na yan? Yan po yung subway. Binawasan na naman po nila yung budget para sa subway. Kaya hindi po matapos-tapos eh. At saka yung sa North-South Railways, pareho pong ang ay JICA. Ganyan po kaengot tong gobyerno na to eh, no? Para na sana may pagmalaki kayong natatapos. Hindi po eh. Binabawasan pa. Meron daw subway. Meron na. Panahon pa po ni Tatay Digong sinimulan niya subway, hindi po kanila yan eh. Ngayon, binabawasan pa. Imbis po na magawa na po, madidelay ng madidelay. Alam nyo po, pag nadidelay yan, nagkakaroon po tayo ng penalty. O ano po ang tinatakan nila? Yung po mga budget nila. Budget ng Kongreso, budget ng Senado, budget ng mga congressman. Matatakaw eh. Po natin talagang maigi tong 2 million na to. Dito po sila napuran eh. Correct. Mga magna ng budget. Okay, yan po mga pag-uusapan natin at iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot! Okay. Bago po yan, malaking usapin pa rin po kanila kung hindi nyo pa po nababalitaan. Malaking usapin po rito sa mga vlogger o mga troll. Mga troll po ng administrasyon. Malaking usapin po sa kanila yung tinatawag na nakawan. Ninakaw ng isang DDS. Araw-araw may post sila eh. May bago na namang post ngayon. Ninakaw yung mga sweldo. Ayan no. Punyet. Ayan. Punyeta ka. Nakakahiya kayong mga DDS. Nakaw daw po. Pinagbibintangan nila isang DDS vlogger na ninakaw daw po yung sweldo ng mga DDS vlogger. Alam nyo, eto napuna ko lang ha. Ngayon ko pinagni-tagni sa utak ko eh. May narinig po ba kayo na DDS vlogger na nagwawala o nagagalit dahil yung sweldo nila ay tinangay ng isang DDS vlogger? Bakit po kaya wala? Wala kayong naririnig na Duterte vlogger na nanggagalaiti dahil
tinangay ng kapwa niya vlogger yung sweldo. Bakit ang gagalaiti, bakit ang mga gigil na gigil di umano ay nakawan sa sweldo ng mga vlogger? Ha? Bakit di umano sila yung galit na galit, hindi yung mga DDS vlogger? Kaya ako napagtatagni-tagni ko eh. Bakit naman ako magagalit kung nanakawan ng budget? Eh, hindi naman talaga ako sumusweldo. Wala naman talaga akong tinatanggap na sweldo, maliban sa YouTube, Facebook, paminsan-minsan. Bakit naman ako manggagalait eh? Bakit ako magagalit? Eh, sa tingin ko, hindi naman totoo yan dahil tinatanggap eh. Aminin man natin at hindi, isa na po ako sa mga kilalang DDS vlogger o Duterte vloggers. Kung wala akong tinatanggap, bit naman ako kung may nagnakaw. Ang tanong ko po, bakit yung mga loyalista, bakit yung mga vlogger ng kabila, bakit yung mga trolls na taga-kabila ang nanggagalaiti? Kaya napaisip ko, hindi kaya kayo ang kumukubra ng sweldo ko? Wala ako wala akong natatanggap na sweldo. Wala epekto sa akin yan. Eh bakit kayo galit na galit? Kung may nagnakaw daw ng sweldo ng mga DDS vlogger, sila yung nagalit, hindi naman kami. Hindi ba kung kami na nakawan ng sweldo, dapat galit na galit kami? Bakit kayo ang nagagalit? Puna ka kayo kumukubra. Baka kayo ang kumukubra ng hindi ko alam eh, nagbabayad tapos kayo kumukubra. Yun lang po ang tanging di ba? Bakit ang nanggagalaiti yung mga trolls ng pro-admin trolls? Yung mga admin, yun ang nanggagalaiti at nanakawan daw kami ng sweldo. Kinakailangan maimbestigahan ko to. baka trolls ni BBM yung sumusweldo para sa akin. Nahirap na. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit sila galit eh. Ako nga, wala namang epekto sa akin yan dahil nising ko kahit kailan, hindi ko nakatanggap eh. Napapamura pa eh. Napapamura pa eh. Tinapay naman oh. Okay, punta na po tayo. Wala pong epekto sa amin kasi wala namang kagad tinatanggap eh. Okay, puntahan po natin dito. Actually, natalakay na natin to sa isang video ko. Pero ngayon lang po nabulaga ako, lalo na po yung mga bagitong mga vlogger eh. Ngayon ko lang nakita mga lalaki na TikTok, tsaka dito sa ex ko nakikita na talagang banat nila. No? Hindi raw naunawaan ni Leandro Libiste yung pong MOE. Eh hindi raw siya nakikinig kasi kay Miriam Defensor. Alam nyo po, pag in-splice nyo itong sinabi, mukhang pinapaliwanag niya na mabuti yung MOE. Pero yun po yung ginawa nila, pinakinggan ko eh. Hanggang dito lang sa pinapaliwanag ni Miriam yung MOE. Kasi nung araw, nung Miriam Defensor Santiago, hindi pa po natin alam gaano kung ano yung MOE, di ba? Nung sila yung mga senador. Ngayon, alam na nating lahat. Pero hanggang dito po yung paliwanag nila eh. Pakinggan po natin, Miriam. Miriam. But some of us don't. So you rent? I rent. Okay. Tapos, sa MOE na yan, bayaran mong renta mo, Oo. ang tubig, kuryente, office equipment mo, Okay. Yeah, supplies. but to get to the point, there was a senator, Hey. I won't mention his name, Ibig but in the sabihin, past, was caught Ibig sabihin, mahaba pa yan. So, yun, hanggang dyan lang po kinatna nila. So, yung pagpapaliwanag po ng MOE, pinapaliwanag po ni Miriam. Hindi pa po pamilyar yung mga Pilipino nung panahon na
senador si Miriam Defensor. Hindi pa po tayo pamilya mo MOE. Ngayon po masyado na tayong pamilyar. Okay. So yan po yung ano niyan, yun po yung kasi matagal na po na mayapa si Miriam eh. Ngayon, naligo lang po ako. Huwag po kayo masyadong kinakabahan. Nakakita na naman kayo ng bagong ligong badong kung ano na naman nasasabi niyo. Ngayon po, nung tinanong po hindi po yan actually usapin. Ang usapin po, etong mga sumusunod. Ang gusto ngang i-point out ni Miriam Defensor, kaya po ito, ginagamit nila itong salita para sabihin nila, ano bang dinadaldal mo, Leandro? Hindi ka kasi, bagito ka pa kasi, hindi ka nag-aaral, hindi mo alam. Yan po nakita ko sa lahat ng mga bagong vlogger, na mga, hindi ko kilala, nagsulputan eh. Panay atake lang kay Leandro. Parang may mga kategorya sila eh. Yung mga bagito, atakin si Leandro. Yung mga ganitong kategorya, ang atakin si Pisara at mga Duterte. Meron po sila eh. Meron ding umaatake meron din pong umaatake kay Rowena Guanzon. So kanya-kanya punto ka eh, no? Ito mga bagito kay Leandro naman umaatake, mga bagitong vlogger. Okay. Huwag niyo na pong problemahin yung mga nagsasabi na kung ano. Huwag niyo na pong problemahin yung sasabi na walang sounds kasi alam ko po kung talagang walang sounds, halos lahat kayo magsasabi. Pag isang tao lang po, hindi po na walang sounds. Ito po, tuloy po natin yung pakikinig. Ito ang tunay na usapin. Having ghost employees. Oh, yun na nga. Kasi personal their salaries, but all goes to you. Or you can put also additional expenses from OOE, but it all goes to you. No, you can just use any manner Yeah. of words there. Ngayon, ang ating punto dito ay ganito. Bawat buwan, meron kang MOE. Yeah. Oh, every year yan. Bakit ngayon, nag-uso sa Senado ng additional MOE? Oh, 'di ba? Ang Miriam, pwede mong nenokin yung MOE. Pinapaliwanag niya mo ano yung MOE. Tapos, sinabi niya ngayon na yung ibang mga senador, mga congressman, nenenok nila yung MOE nila. Naglalagay lang sila ng pagkakagastosan. Wala naman talaga. Hindi po pinagtatanggol ni Miriam yung MOE. No? Actually, binabanatan niya yung mga senador na magnanakaw na pwede ka makapagnakaw MOE dahil maglalagay ka lang eh. Ghost employee pala. Maglalagay ka lang ng aktibidad. Yung sinasabi na Christmas party sa ganung barangay. Wala naman pala. Sino makakaalam yan? Wala. Kaya nininenok nila yung MOE. Yun po yung punto ni Miriam. At eto pa po, yung punto ni Miriam na saktong-sakto sa katanungan nito ni Leandro Libis. Binibigay sa Pasko. Oo. Sarado ng opisina eh. Tapos ng taon. Pag Enero, ka ng 2.2 million for... The for your- MOOE That's ulit. right. So why give That's right. 1.6 plus 250,000 at the end of That's the year? I see. That's Very why good. making such a big racket about it. Okay, well, sabi ni Vice Yan President yung Lilian punto. Kaya daw tinawag Yan yung ng punto ni Miriam Defensor. Pareho sila ni Libiste. Dati nga, 200,000 lang. Nung panahon ni Miriam, 200,000 lang. Sabi ni Miriam, may MOE kami, nakakapagnakaw na kayo sa MOE, para saan pa tong magkakatapusan na, magbibigay na naman kayo on top ng MOE namin, magbibigay na naman kayo ng panibagong MOE. Yun po yung sinasabi ni Leandro Libiste, na 2 na ngayon. Dati 200,000 lang, kino-question na ni Miriam. Bakit ka magbibigay ng additional na 200,000? Panahon ni Miriam. Ngayon, additional na 2 million. Oh, yung nagagawa, ha? Paano yung nagagawa
na baliktarin yung sinasabi ni Miriam para ipambanat kay Libiste. Ganyan dito mga kalaban natin eh. Mari pong hindi nila alam yan. Kasi marami dyan bugok eh. Hindi po nila sinusuri, hindi po sila nagsusuri eh. Kung na lang binabasa kanila eh. Yan. Ako, hindi ako naniniwala. Yung utak nila, yun yung alam nung punto ni Miriam na ninanakaw. Pareho sila ni Libiste. Nakawan yung MOE. Kasi ano bang, ano natin? Ano ba yung pinanghawakan natin sa MOE? Di ba? Ano lang yan? Liquidation by certification lang. Diyan kayo nadadali. Kasi masasama ugali. Binabaliktad niyo pa yung sinasabi ni Miriam eh. So, ibig sabihin, yung sinasabi ni Miriam, tugma dito kay Libiste. Sa sinasabi ngayon ni Libiste. Ano ba yung sinasabi ni Libiste? Yung MOE, eto pakinggan natin si Libiste. Ako nagsasalita para kay Libiste. Maganda po yung sinasabi niya. Ayan, eto. Ngayon 2026, umaabot sa 22 million ang kabuang sweldo at MOE na isang congressman. Ibig sabihin niya rito, pinupunto po ni Libiste rito, napakarami nating binabudget para sa sarili natin. Aniya, kung idadagdag ang special bonuses sa buwan office budget ng isang kongresista, abuti ng 22 million kabuang matatanggap ng isang miyembro ng Kamara sa buong 2026. So 22 million. Magkano lang po ba yung sweldo nila? 'Di ba? Ang sweldo lang po nila nasa 300,000 lang mahigit. Dagdag pa niya, tumaas ang MOE sa Kamara mula 7.83 ay umabot na sa 18.8. Hindi lang po pala dinoble. Talagang laki-laki na, ang laki-laki na po. Bakit nyo nilakihan? Ano yung binawasan nyo? Mamaya kita natin kung ano po yung mga binawasan ng mga hinayupak na to. Nilakihan yung MOE nila, nilakihan nila yung pondo nila. Natural, may mababawasang pondo. Ganun po yan eh. Pag nagdagdag ka ng pondo sa isang bagay, babawasan mo yung pondo ng isang... Kasi po, yung sinabit na pondo, hindi ka pwedeng magdagdag mula kung saan sa labas. Wala pong ganun. Hindi ka pwedeng magdagdag. Kaya kung gusto mong dagdagan yung pondo, halimbawa yung ginawa nila, dinagdagan nila yung kanilang MOE. Kaya pala may issue rito si Libiste. Dating 7.83, dinagdagan po nila ng kulang-kulang 11 bilyon ang dinagdag nila. Ngayon, kung may dinagdag ka dyan sa MOE, may magsasuffer. Tuloy natin. Pa niya, tumaas ang MOE, yan. Hindi ko po kinukuha ang MOE o sweldo ko, pero kinu-question ko ang kakulangan ng transparency at liquidation ng resibo. Kaya po yung nangangantsaw kay ang katwiran lang naman nila, dati na yung may ganyan, dati na yan. Bakit ka ba nagtataka? Yun nga po, kung hindi ka magnanakaw, magtataka ka talaga. Pero kung magnanakaw ka kasi, Wait, hold on. First, you're talking to us? ano ba yun? When have we ever deported? No, wait. But look, these are serious issues. Do not put words in my mouth. And do not, no, wait. But you said... Okay. Ano na yung punto ko? Nasa na tayo? Bago nagsalita yung Amerikano. Ayun, punto po natin, kahit nasabihin ninyo na matagal niyang practice, hindi po magandang practice yan. Ang pagnanakaw po, hindi po magandang practice. Ngayon lang namin yung ginagawa ninyo sa MOE. Ngayon lang po namin natutuklasan yung pong mga bonuses na hindi naman karapat-dapat. Tapos sasabihin ninyo, dati na yan eh. Kasi bagito, yun na nga eh. Yung mga bagito po ang makakakita ng
hindi pipalagan. Kasi kung magnanakaw ka, matutuwa ka di ba? Para saan, alimbawa, bagito ka. Maraming bagito, hindi lang naman bagito si Libiste. Tsaka Barsaga Bagito rin yung anak ni Vilma Kaya prekto, di ba? Bagito rin congressman yun Bakit hindi pumapalag? Si Leandro ba bagito rin? Ay si ano ba? Charis ba bagito rin? O dati na siyang congressman? Dati na yung congressman yun. Ang dami pong bagitong congressman Bakit hindi sila pumapalag? Natutuwa kasi sa, may 2 million? Para so, huwag ka na magtanong. Basta may 2 million ka. Si Andrew, para saan tong 2 million? Bakit may 2 million na naman? Kino-question niya kasi hindi, mayaman siya Bilyonaryo siya O, pati yung pagiging bilyonaryo ni Libiste. Pati yung pagiging bilyonaryo ni Libiste, kino-question na nila. Kasi naging bilyonaryo panahon ni yung panahon ni Duterte. Puta, pati pagiging bilyonaryo ng tao, sinisinyo kay Duterte. Bawal na po ba maging bilyonaryo ngayon sa Pilipinas? Ang dami pong bilyonaryo, di ba? Bawal na ba maging bilyonaryo? Okay. Puntahan po natin yung iba pa. Oy, nagsama si Flavi tsaka si ano. Ito lang po masasabi natin sa mga to. Si Father Flavi, ano ang pagkakapareho nila? Father Flavi, si Arnold Clavio, itong si Jim Paredes, at saka si Laila Dila. Pare-pareho sila mahihilig. Nagbura ng comment ang putya. Okay, tignan nyo po to si Palsis po ang sinabi ni Palsis. Duterte welcome the new year in a simple manner daw. Eating, sleeping, and watching. Yan po sinabi yan ni Kitty, di ba? Most prisoners don't get to enjoy that around the world. Just another proof of how humane the UICC is and should stay there for life. O, di ba? Iniinsulto niya na, tapos pinupuri niya pa yung ICC. Ikaw, PI ka, Jesus Palsis, demonyo ka, no? Ba naman yung nakakapanggigil, no? Tapos, nagtataka kayo, bakit kami galit na galit sa inyo? Si Tatay Digong wala. Pinag mo, Jesus Palsis, pinagmamalaki mo na swerte daw si Tatay Digong kasi yung ibang prisoner, ibang prisoner daw, hindi nararanasan yung nakakatulog ng maayos, nakakakain, nanonood ng TV. Alam mo, Palsis, napakalaki mong PI ka, si Tatay Digong, hindi pa man lang nasisimulan yung kaso. Hindi pa po nasisimulan yung pagdinig ng kaso, pero nakabilanggo na. Yung nasabi mong bilanggo na hindi nakakatulog, nasentensyahan na yun. Etong Tatay Digong namin, wala pang nasisimulan. Pero pinakulong nyo na. Di ba? Yun ang pagkakaiba. Huwag ka mag-alala, Palsis. Huwag alala. Matutuwa kami pag kinarma ka. Akala mo ba yung mag-aawat kami, isa ka sa mga tatawanan namin pag natig ka? Napakahinayupak nyo. Si Tatay Digong, gusto niya maging eto na lang pinakamagandang sana may kapatid ka. O hindi ka kasi magkakanak dahil putok sa buho ka na Ano?
Hindi ka naman tao eh, kaya magkakaanak. Huwag ka mag-alala. Pero, sana lang may kamag-anak ka na 5 taon na nagkaroling at pinagsamantalahan ng mga pinagtatanggol mo. Sana lang sa'yo mabiktima yung isa sa mga kamag-anak mo. Hindi kami matutuwa kami sa lahat ng mga tagapagtanggol ng mga dorogista. Sana mangyari sa inyo, kayo yung mabiktima. Hindi yung mga inosente. Kayo, mismong mga tagapagtanggol, yung kamag-anak sana ninyo, ang mabiktima. Bagamat masamang ipanalangin, pinapanalangin ko. Tapos yung mismong gumawa ng kasalaulaan sa inyong kamag-anak, tignan ko lang kung anong, halimbawa pamangkin mo, may mangyari sa pamangkin mo, gawa ng mga adiksyonist. Ipagtanggol mo yung adiksyonist sa harap ng mga kamag-anak mo. Meron din kayong mga araw. Meron din. Masaya kami pagka, yun ang pinakamaganda, yung tagapaggol ng mga adiksyonist. Ang pinakamagandang parusa sa kanila, mabiktima yung pamilya nila. Si Palsis, matutuwa pa yan pag nabiktima di ba? Pag samantalahan siya, ibubuyang-yang pa niya yung wet packs niya. Alam nyo kayo, mga salot kayo, salot. Daig pa nila, no, yung mga dilawang yung mga dilawang naging BBM. Daig pa nila yung mga loyalista, no, sa pagtatanggol. Grabe. Ito po, sabi naman po ni Sas, concerned pa si Kiko Pangilinan sa nangyayari sa Taiwan. Sa bilyong corruption sa Pinas, nagmamasid lang. Correct. Alam mo, Kiko Pangilinan, una, problema yan ng China. Yeah? Chinese problem yan. Paulit-ulit na tayo rito, meron tayong one China policy. Pagbali-baliktarin mo man yan, Kiko Pangilinan, nakikikondena ka pa sa ginagawa ng China sa Taiwan. Hindi po sa Pilipinas, sa Taiwan na. Mga sapaw talaga kayo. No? Ano po tawag nyo riyan? Sapaw ang tawag ko riyan. May mga tama na sa ulo yung mga... Nalaman mo, problema po yun ng mga inchik. Pero hindi kumikibo sa mga bilyong-bilyong nakawan. Di ba? Hindi po. Inalok po yan na maging Blue Ribbon Chairman eh. Inalok po na maging Blue Ribbon. Ayaw naman. Ano ba pakialam mo sa mga inchik? Kung gustong bawiin ng China yung probinsya nila. Nag-uusap-usap sila ron. Magbabati-bati yung mga yan. Ikaw, nakikisaw-saw ka, gusto mong idamay yung Pilipinas. Sandro Marcos, tatay ko naglinis ng korupsyon sa Pilipinas. Antindi mo. Masasabi kundi antindi mo. Si BBM naglinis ng korupsyon sa Pilipinas. Wala na talaga sa mahulog to mga to. Ito pa po ang isang wala sa hulog. Ha? Ito po si Ronald Llamas. Ito problema sa mga sa mga tao na yung hindi sanay na
yung tanang buhay nila hindi nakaranas na maging gwapo. Yung hindi nakaranas tapos may biglang pumatol sa kanila na dating artista. Lumalaki masyado yung ulo. Yung imahinasyon tumitin. Alam mo sabi ni Ronald Llamas, eto, yung mga kausap kong mga ambasador. Una, sino ka ba para kausapin ng mga ambasador? Sino yung mga ambasador na nakikipag-usap sa'yo? Talagang yung hindi nila alam kung saan nagtatapos yung panaginip at gising ka na. Akala ni Ronald Llamas, tuloy-tuloy yung maganda nip eh. May pumatol sa kanya na dating artista na ngayon ay politiko. Talagang dinagdagan pa. Ngayon nakikipag-usap siya sa mga ambasador. Ang ambasador niya. Talaga? Alam mo, Llamas, si BP Sara, talagang pinupuntahan ng mga ambasador. Binibisita siya ng mga matataas ang katungkulan sa ibang bansa. Punta sa Pilipinas po, dadalawin si BP Sara. Sa imahinasyon mo, pakita mo yung picture ng mga ambasador na sinasabi mong kausap mo. Tuloy natin. Sabi nila, kapag naka-Duterte, you will be failed state. Para kayong North Korea. Puto, kinalaman ng North Korea dito. Ibig sabihin, magiging komunista tayo. Utak yan, no? Bula mo na lang yung mga tao, eh. Sanay na kayong bulahin yung mamamayang Pilipino. Nakausap niya daw mga ambasador, magiging failed state daw tayo. Pag sayara, wala ka namang bilang. Propaganda. Walang katalo-talo. Lenny BBM, walang katalo-talo. Yun daw ang tandem na tatalo kayo. No? Susunod ba sa'yo yan? Si Lenny kasi BBM? Imahinasyon eh. Hindi niya na alam yung panaginip, totohanan at imahinasyon. Sa kanya, continuous eh. Ano isang sinabi niyan? OFW daw, nawawalan na ng suporta kay Tatay Digong. Yung mga OFW, talaga bang nawawalan kayo ng suporta kay Tatay Digong? Eh ako, kaya kong sabihin, 95% ng mga OFW, supporter ni Tatay Digong at Duterte. Sasabihin mo, nawawala dahil alam mo kung anong batyan niya rin? Yung mga nakakausap kong OFW. Wala nga kami nakitang dinudumog ka sa ibang bansa eh. Asan yung picture na dinudumog ka ng mga OFW? Para sabihin mo na lagi ang batayan niya yung nakakausap niya. Meron din kaming may kumakausap din eh. Si President Marcos, kinakausap niya rin yung tatay niya, yung matagal ng tigok. Walang paniniwalaan na yan ng mga, alam niyo, pinipick up yan ng mga media, mga bayarang media. Pipick upin yan. Sasabihin, eto na sasabihin yan, mga ambasador, ayaw maging presidente si BP Sara. Kala mo naman, may bilang ang putya. Mahirap talaga yung astang pogi. Astang pogi, di ba? Astang pogi ka ba? O, ayan. Dito na, doon sa kapapaliwanag niya,
Lalo sila nadidin. Redon says 2 million per congressman for MOE, not a Christmas bonus. Redon, paliwanag ka ng paliwanag, nadidiin ka eh. No? Ito lang mapapayo ko sa iyo, Redon. Kaysa nagpapaliwanag ka tungkol sa MOE, una, mas marami naniniwala kay Libiste. Dalawa, kainin mo na yung baon mo sa pisngi mo. Ang alam ko, Camel lang yung nagbabaon sa likod eh. Ang tagal. Ang tagal mo ng baon niya, yain mo na. Ha? Ito po. Si Auntie Claire. Ito po ang sabi ni Auntie Claire. Mataas nga ang rating ng nakaraang administrasyon. Salamat po. At least, nirecognize nyo. Pero, ito yung, ito yung malupit kay Auntie Claire eh. Mataas nga ang rating ng nakaraang administrasyon. Pero, may mga kickback o na nakasuhan kahit maraming ghost projects. Sagutin na kita. Nakakulong yung nakaraang administrasyon. Nakakulong doon sa Hague. Gusto mo siya yung magkaso sa mga ghost project ngayon? 2022 to 2025 ghost project o 2023 to 2025. Mong ang magkaso yung administrasyon noon? Logic lang. Paulit-ulit na lang yan eh. Hanggang kailan nyo sisisihin si Duterte ang mga nagaganap ngayon? Nung una siguro, unang isang buwan, yan ang minana namin, pwede pa yan. Mahigit na kayong kalahati ng termino nyo. Si Duterte pa rin may kasalanan. Lahat na nagsasabi, 2023 hanggang 2025 budget, napakalaking mga ninakaw na mga magnanakaw. Pero may kasalanan si Duterte pa rin. Utak yan. Kailan? Baka 2028 na, mag-eleksyon na bukas. Mayo 2028 na, sinisisi nyo pa si Duterte. Alam nyo, yan patunay na ang administrasyon na to ay inutil. Kasi mahigit natin ang sinisisi nyo pa rin, si Duterte pa rin. Tanggol kayo ng tanggol sa... Galit na galit kayo sa mataas yung rating ni BP Sara. Galit kayo sa mataas na rating. Hindi po yan ang problema. Kusa po yung rating. Alam nyo ba yun? Kusa lang yung rating. Hindi po kayo mananalo sa basketball na panay lang po ang depensa. Kinakailangan nyo rin sumut. Alam niyo yun? Hindi po pwedeng nakabantay lang kayo na nakabantay. Hindi kayo mananalo. Binabantayan lang nila lagi yung mga Duterte. Anong kilos ng mga Duterte? Kinakailangan nyo ring sumut. Kinakailangan gawin. Kinakailangan rin ng tao na makita na nagtatrabaho kayo. Hindi lang po gwardiya nyo lang yung mga Duterte. Kinakailangan nyo rin mag-dribble papunta sa basket nyo. Makashoot kayo para may score kayo. Yung score ng Duterte, hindi nyo mahahabol sa pagsasabing, kaya naman mataas score nyo dahil lagi kayo nakaka 3 points eh. Kaya naman mataas ang score nyo dahil lagi kayong dumadakdak eh. Kaya naman mataas ang score nyo dahil umiscore din kayo. Tunay na proyekto ang ginawa ni Tatay Digong. Hindi nyo mabubola mga tao. Galing kami sa tunay na proyekto. Pag sinabing build, 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 nakikita, nahahawakan, napipindot,
naaamoy. Tunay na proyekto. Hindi yan salita lang. Yung score po na sinasabi ko, yung proyekto, malaki nyo naman. Pwede ba naman kayong depensa? Hindi kayo mananalo sa laro kung hindi kayo sumushoot. Eto po, oran nyo to. Nagsama po yung mga kapitalista at saka yung mga leftists. Pareho po sila ng suri. Alam nyo po, hira po mag-ayunan, di ba? Yung mga kapitalista at saka yung mga makakaliwa. Yung mga oligarko at saka mga kakaliwa, po nag-aayunan yan dahil magkaaway yan. Pero nagkaayunan po sila, umayon po sila sa bawat isa. Sa pagsusuri po kung bakit walang pumapasok. Daw po walang pumapasok na mga investor sa Pilipinas. Yan. Alam nyo mga sabi nila, una, corruption. Hindi lang po to, hindi na lang po nila nakikina pa isa-isa eh. Kasi dati ang corruption, may corrupt. Halimbawa, ang nabalitaan lang kay Tatay Digong taliwas sa sinasabi nito na laganap ang korupsyon. Ang nabalitaan lang na may korupsyon nung kay Tatay Digong, yung Parmali, di ba? Ibig sabihin, isolated. Dito po, sa panahon na to, lahat, eto na lang flood control na lang. Dapat DPWH lang yan. Pucha, sa flood control pa lang, lahat na involved na Pati mga sekretary ng wala lamang sa DPWH involved sa flood control projects Systemic. Hindi po to incidental. Sabi nila, pareho. Yung makakaliwa at oligarko. Ikalawa, bureaucracy. Slow, inconsistent, and open discretionary. Ikatlo, lack of timelines and blueprints. Wala plano. Tira bahala. Biruin mo. Magpatayo tayo ng kasi bahain tayo. Nung pinuna yung flood control. Tanggalin na yung flood control kasi bahain. Kita nyo? Utak? Wala. Basta, tira lala. Sabi po, ito actual po to Dati raw, kahit papano, yung ECOP, tsaka yung PCCI, Philippine Chambers of Commerce and Industry, yung ECOP, ano ba ECOP? Basta gano'n. Marami pa po silang kausap na kinukumbinsi para mag-invest sa Pilipinas. Ngayon daw, wala na po silang nakakausap. Wala na po sila nakakausap man lang para mag-invest sa Pilipinas. Ganon po kagrabe. Wala na po gustong mag-invest sa Pilipinas, sa totoo lang. Kung hindi pa kayo nababahala niyan, wala na talaga. OFW na lang talaga natin Minamaliit pa natin. At ang pinakamasakit sa lahat, eto na naman po tayo. Kamakailan lang po sinabi ni BBM, magkakaroon na railway runs. Di ba? Bubuhayin yung railway sa Pilipinas. Tapos meron na po. Hindi naman siya nito. JICA. Namana niya lang po yan kay Tatay Digong. Tsaka yung subway, namana niya lang yan. Hindi pa tinutuloy-tuloy. Alam niyo po, Metro Manila Subway Phase 1. 2026 budget cuts. Hit forested projects again. So, ang katangian po ng pagbabudget BBM, lagi po niyang binabawasan. Kanina sabi ko, di ba? Tinatanong natin.
Boss Badong, kung dinagdagan nila yung budget nila, peso, yung mga congressman, dinagdagan nila yung kanilang MOE, mga congressman at mga senador, saan nila kinuha yung budget? Binawasan. Ito po mga binawasan. Metro Manila Way, cut from 39.2 billion to 20.4 billion. Ibig sabihin, nakautang na tayo. Japan na nagtatayo. Alam niyo po, kinakailangan rin pondohan kasi yung mga iba pa po, ang kanila lang naman ang sagot ng Japan, yung mismong subway. 'Di ba? Pero may mga gastos po halimbawa, estasyon. Hindi naman atin yung lupain na tatayuan na estasyon. Right of way. Magbabayad ka. Yun po yun. Doon po ginagastos yung mga budget. Yung sabi natin, mamimiloso po kayo. Sa JICA naman yan, Japan naman yan. Bakit babudgetan pa natin? Opo, kinakailangan pong budgetan kasi sagot lang po ng Japan. Yung paggawa lang po ng subways mo. Paggawa ng mga estasyon. Hindi po sagot ng Japan yung pagbili ng lupa, right of way. Yun po yung pinagkakagastosan natin. Ganyan po si Pinoy. Kaya wala po halos mapatayo si Pinoy. Opo, live to. Kaya halos walang mapatayo si Pinoy na proyekto, infrastructure. Dahil sa right of way pa lang, hindi na kayang malutas. Ito po, hindi po yung malutas yung right of way. Tinatanggalan ng budget na pagawain na to. Kaya po, madid yung construction ng mga taga-Japan, magpe-penalty tayo. Tumataas po yung cost. Basta may delay, tumataas po yung cost. Kaya, kita nyo kay Tatay Digong, ang bilis ng mga trabaho. Mabilis pero pulido. Dito po, ang bagal na pag binuksan mo pa, biglang magbabagsakan Bagsak. Pag may bumagsak na tulay, katulad nung sa Isabela Bay, kay Duterte yan. Automatic, hindi na nag-iisip Automatic na kay Duterte. Sa panahon niya pinadaanan yun. Si Duterte pa rin sisihin. Automatic po yan pag ang mga administrasyon ang tanging gawin ay maghanap ng sisi. Wala pa gawin yan. Wala pong gagawing matino yan. Ritok po tayo. Kaya tayo palpak. Dahil inuuna ang paninisi. Di ba? Sisi muna. Lutasin yung problema. Si Tatay Digong, alam niya yung problema, alam niya kung paano lutasin. May narinig ba kayo kay Tatay Digong na problema? Minana ko lang yan Problema ni Pino yan. Alam mo, problema ni Pino yan Hay nako. Ganyan talaga ang buhay. Teka lang. Nagpapahiwatig na yung malobat yung aking Hala. Naiwan niya. Charger ng laptop kayo. Hindi pala. Kaya ang problema na lipat ng lipat.